tambak ng nalbuwan sa baybayin ng ilog na gilian sa La Union ay may mag-asawang nangangalang Don Juan at Namungan. Si Namungan ay nagdadalang tao sa kanyang paglilihi na kagiliwang kainin niya ang mga hilaw na sampalok, kamyas, balimbing. Ngayon din ang mga hinog na bayabas, dalanghita at buko o morang niyog. Gustong-gusto rin niya ang mga talaba, hipon, mga pagkaing kabebe at mga damong dagat. Kamangha-mangha, napakaraming prutas. Napakasarap. Salamat aking asawa. Nang malapit nang magsilang ng sanggol si Namungan, nilusob ng tribo ng Igorot ang nayon at pinatay ang maraming tauhan ni Don Juan. Ang kabiyak, ako muna iaalis upang makipaglaban sa ating mga kaaway. Ito, ginagawa ko ito para sa ating buong pwede. Edgar Juan, naway patnubayan ka ng poong bakhala. Hihintayin ko ang iyong pagbabalik. Ngunit hindi na siya nakita mula noon at sa araw ng kanyang kapanganakan ay walang Don Juan na dumating. Tama na! Manganak na yata ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Nagmamadali ang isang matandang maninisid na si Marcos na tumulong kay Namungan. At matagumpay niyang isinilang si Lamang sa tulong ng matandang maninisid. Tingnan mo! Ang sanggol! Marunong na agad magsalita! Ito ay isang himala. Siya ang pumili ng kanyang pangalan at ang kanyang ninong sa binyag ay ang matandang si Gibuan. Ako ba talaga ilihiti mo ninyong anak o isa lamang bastador? Huwag mong isipin yan, Lamang. Dahil ikay aming totoong anak ng iyong ama. Dahil sa pag-uusisa, walang nagawa ang ina at pinagtapat ang matagal na pagkawala ng kanyang ama. Bakit ang tagal na bumalik? Ano kaya ang nangyari sa aking ama? Sa 9 na buwan pa lamang ay malakas, matipuno at malaking lalaki na si Lamang. Nang mabatid ang pagtungo ng ama sa bundok, naisip niya na tungkulin niyang tiyakin ang naging kapalaran ng ama. Nagpaalam siya sa kanyang ina at naglakbay siya ng mag-isa sa mga lambak, gulod, bundok at para hanggang marating niya ang puok na kinaroroonan ng tribo na kaaway ng kanyang ama. Nakita niya roon ang ulo ng kanyang ama. Sinasayawan ng mga kasapi ng tribo ng paikot-ikot. Magbunyi, magbunyi, nakamit natin ang tagumpay. Magbunyi, magbunyi, nakamit natin ang tagumpay. Magbunyi, magbunyi, nakamit natin ang magbunyi, magbunyi, nakamit natin ang tagumpay. Magbunyi, magbunyi, nakamit natin ang tagumpay. Magbunyi, magbunyi, nakamit natin ang tagumpay. Magbunyi. Aking ama! Walang awang pinugutan ng aking ama. Nagalit si Lamang at ubod lakas siyang Magsitigil sumigaw. kayo! Ako ang anak ng pinugutan ninyo ng ulo. Handa kayo sa aking pagiganti. Tinanggap ang hamon, kaya pinaulanan ng mga ito si Lamang ng mga sibat at anak. Ngunit nasalo naman niya lahat ng mga yon. Sino ka? Ang lakas ng loob mo, lumaban sa aming buong tribo. Umuwi ka na lamang, baka matulad ka pa sa iyong ama. Ibalik ninyo ang buhay ng aking ama. Hinahamon ko ang inyong buong tribo sa isang labanan. Gamit ang mahabang tak, napalo ni Lamang ang mga ito.
ang kanyang buhok hanggang buong katawan nito. Nalason ng tubig at nag-uunahan sa pagsampa sa pangpang ang mga isda, banagan at mga igat. Nabalitaan ni Lamang ang kagandahan ni Prinsesa Inis kanuyan ng kalinurian. Nagbihis siya ng magara at nagpa siyang umakyat ng ligaw. Naglakbay muli si Lamang. Isinama niya ang kanyang puting tandang at alagang aso. Noon, nasalubong ni Lamang sa daan ang malahiganti na si Sumarang. Malapinggan ang hugis ng mga mata nito at ang kanyang ilong ay sinlaki ng magkatabing dalawang paa. Ha ha ha! Hindi ka makakataan dito. Tamang-tama ako'y nagpuputol kaya aking munang papatayin at kakainin. Nagtangka itong pigilin siya sa pagtungo kay Prinsesa Inis. Nang hindi magpapigil, sinibat siya ni Sumarang ngunit nasalo niya ang sandata nito. Pagkaraang bigyan ng babala, si Lamang naman ang naghagis ng sibat kay Sumarang. Pagdating ni Lamang sa bahay ni Prinsesa Inis, nakita niya ang maraming manliligaw. Dahil ibig tawagin ng pansin ng dalaga, nakaisip siya ng paraan upang sa kanya mapabaling ang pansin ni Doña Inis. Handang! Silao! Ang katabing bahay ng dalaga ay gumuho sa lupa. Napatakbo sa may bintana si Prinsesa Inis sa pagkagulat. Anong ingay yun? Kasunod na iyon ay pinataho ni Lamang ang kanyang aso. Ang gumuhong bahay ay naitindig muli. Umanga si Prinsesa Inis at ang kanyang mga magulang sa nasaksihan. Kamangha-mangha, paano nangyari yun? Kaya nanaog siya at inanyayahang pumanhik sa bahay si Lamang. Tuloy ka, Ginoo. Mukhang gutom na gutom ka. Umupo ka't ipaghahanda kita ng makakain. Lahat ng kinain ni Lamang ay dinampot niya mula sa mga pinggang pinagkunan din ni Prinsesa Inis ng pagkain nito. Pagkapananghalian, inusisa si Lamang ng mga magulang ng dalaga hinggil sa kanyang salya. Ano ang sadya mo sa aming trip? Sumagot ang kanyang puting tandang. Ibig magbigay galang ng aming Panginoon sa inyong mag-anak, at kung mararapatin ninyo, ibig na pakasalan ang inyong anak. Hindi tumutol ang mga magulang ni Prinsesa Inis. Ngunit, humiling sila kay Lamang ng dote, kasabay ng pagpaparangalan ng mga kasangkapan sa kanilang bahay na yari sa intay na ginto. Sige, maaari mo pakasalan ang anak namin, subalit, meron ka bang yaman na maibibigay na bukas ng aming yaman? Walang problema. Kaya kong ibigay ang inyong nais. Mabuti, at dahil at basan at nagitan mo ang aming kayamanan, malaya na kayong mapapag-isang dibdib ng aking anak. Maraming salamat, Poong Bathala. At mula noon, namuhay sila ng maligaya sa loob ng mahabang panahon.